Nabusisi sa pagdinig ng Senado ang usapin ng comprehensive sexuality education sa bansa. Ibinahagi din ng Department of Health ang datos kaugnay sa adolescent birth rate at HIV/AIDS. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education kaugnay sa tumataas na bilang ng adolescent pregnancy at ang pagpapatupad ng Department Order No. 31 ng Department of Education, kung saan napag-usapan din ang mainit na usapin sa comprehensive sexuality education, binusisi ni Senador Sherwin Gatchalian kung paano ba iniimplementa ang CSE, lalo na sa mga classrooms. Opinyon ng Senador kung magdudulot lang ng kalituhan ng programa. Because if you are confused from the top, rest assured that the teacher will also be confused because they're the ones tasked to implement all the way to our last classroom in our country. So that's why if you ask me my own personal opinion, if this is a source of confusion, then let's suspend it for now until we fix it and we make sure that it's clear from the policymakers. May ilang nilinaw naman si Senadora Risa Hontiveros sa DepEd tungkol sa CSE. Yung CSE program ba ay nagtuturo sa mga bata na kasing bata ng 0 to 4 years old tungkol sa childhood masturbation? O what about anal sex, oral sex? Tinuturo ba iyan sa ating mga eskwelahan? There's nowhere in our curriculum that teaches these things to learners between 0 to 4. Hindi po cover din natin yan kasi ang mga learners po natin nag-start at 5 years old sa DepEd. Tinanong din ni Hontiveros ang DepEd kung tinatakwil ng CSE ang karapatan ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sabi ng DepEd, hindi. Malpalayo po yan sa katotohanan. In fact po, ang CSE ay supplementary. Hindi po siya meant to supplant or override the parental authority of the parents over their children. Kaakibat lang po ito, suporta lang po ito. Binahagi naman ng Department of Health ang ilang datos patungkol sa adolescent birth rate, kung saan ilan ang bata na pinanganganak sa mga nanay na 15 to 19 years old. Ayon sa DOH, nakakabahala ng mga anak ang nasa adolescent age dahil ang pangangatawan ay hindi pa handa. Noong 2020, ito po ay nasa 24 per 100,000 or in real numbers, actual numbers, 121,896. Noong 2021, nasa 22 per 100,000 or 112,990. Noong 2022, nasa 24 per 100,000 o 123,362. Tapos nung 2023 po, nasa 25, tumaas, 25 per 100,000 live births or 132,157. Bukod sa teenage pregnancy, binahagi rin ng DOH ang nakakaalarmang numero naman pagdating sa HIV/AIDS. Yun pong ating mga kabataan na maagang makipagtalik ay mas mataas ang risky behavior at mas nahihirapan na kumuha ng mga HIV-related services. Makikita po sa datos natin na on average, yung ating pong mga young key populations for HIV, sila po ay nakipagtalik nung sila ay 16 years old. At una po silang gumamit ng condom on average nung sila po ay nasa 17 years old. Kung bakit po, yun po yung mga kailangan natin tingnan. Nagkaharap naman si Hontiveros at dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Kilala si Sereno kasama ang ilang grupo bilang kritiko ng Senate Bill 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Ayon sa dating Chief Justice, walang problema sa kanya kung sex education lang. Naniniwala rin daw siya na matutugunan nito ang problema sa teenage pregnancy, pati na sa HIV. Pero pagdating na sa sexuality education, So when you talk about sexuality education, it is already exploring identity and going to the very foundation of who we are. Lalaki ba tayo o babae tayo? Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.